Ah, magandang umaga muli mga kapatid. Meron po tayong kapatid na taga Mindanao. Ito siya. Pahimuntag. So atin pong mensahe po sa umaga po nito ay tungkol po sa maraming iba-ibang nagsulputan iba-ibang klaseng iglesia na po sa nakikita natin sa kasalukuyan. Noong 2020, so ito ay 3 years ago. Actually, 4 years ago. Meron po 45,000 denominations sa buong sa kalibutan. Ang nakalagay lang po rito, Baptist, Methodist, Lutheran, Anglican, Pentecostal, tsaka yung isa, Presbyterian. Yun lang po major denominations, ano po. Pero lahat-lahat, 45,000 iba-ibang klaseng iglesia makikita natin. At ang tawag po rito ay denominationalism. Ang gusto nating pag-aralan, kung ito'y tinuturo ng Biblia, na ang Diyos sa kalooban niya ay magkaroon ng iba-ibang klaseng mga iglesia na may iba-ibang klaseng paniniwala, at ito'y kalooban niya. So yun po yung ating gustong pag-aralan. Ito po'y itinuturo ng banal na kasulatan. Is it scriptural? Na magkakaroon iba-ibang klaseng libo-libong na nagkakaibang mga iglesia. Pag dinifine po natin ng denominationalism, ito po'y galing sa Cambridge. So siguro hindi pwede nating asahan, ano po, Cambridge. Ang sabi niya, a religious group that has slightly different beliefs from other groups that share the same religion. So pareho sila ng relihiyon, sabi niyang definition na ito. Pero meron silang magkaibang paniniwala. Ayon po sa kahulugan ay binibigay, Protestantism and Roman Catholicism are both denominations of the Christian faith. So paniniwala ng mga denominations, sila iba-iba, totoo yun. Pero sila pareho lamang na relihiyon. Dahil Kristiyano lahat yan. Pero nagkaroon ng konting pagkakaiba niya sa paniniwala. At sila tatanggapin ng Diyos ay sa kailang paniniwala. So yun ang tinatawag denominationalism sa larangan po ng pananampalataya. So katulad lang po ng pera. Kakailang kaisipan. Yung pong 1 sentimo, 5 sentimo, 5 piso, 10 piso, 20 pesos, yung mga, yung papel na yan, mawawala na yan, 50 pesos, 100, 200, 500, 1,000. Sila ay iba-ibang denominasyon ng ating pera. So, magkakaiba sila, kung totoo yun. Pero kabila lang sila sa ating currency ganyan. So, pareho silang bahagi ng Philippine peso. So, yung parang yung ganun din sa larangan ng denominasyon, sa larangan ng pananampalataya. O, iba-iba kami ganyan. Pero bahagi lang kami ng isang paniniwala ganyan. Isang relihiyon ang sinasabi ng mga denominasyon. So, balik po tayo. Sila'y kabilang sa Church of Christ. Meron kong nabasa, ang sabi ng Roman Catholic Church, sila na po yung Church of Christ. Doon nagipag-debate ng isang kapatid, lalo sa isang Baptist, ang sabi niya, we are Church of Christ. Totoo sinasabi nila. In other words, Baptist Church, Methodist Church, Lutheran Church, Anglican Church, Presbyterian, Pentecostal, Roman Catholic Church, pati iba-ibang Christian denomination, bahagi sila ng Church of Christ. Ganyan. Kami bahagi ito sa iglesia miniyatag ng Panginoon. Yun ang paniniwala nila. So, pareho lang tayong maliligtas kanila. Pero lang tayong konting-konting pagkakaiba. Pero definitely kaya lang. Ito iba-ibang tangan lang patungo sa langit. Yun ang sabi nila. Yun po yung aspekto o kaisipan ng mga denominations. So, saan galing yan? So, ang original niya, Church of Christ. Tapos, may umalis sa katotohanan, naging Roman Catholic Church. So, Roman Catholic Church may umalis. Noong 1054, yan ang Greek Orthodox Church kanina. Pero may panahon ng tinatawag na Reformation na gusto nilang baguhin ng yung mga mali ng Roman Catholic Church.
Kaya lang, hindi sila pinayagan. So, nagkaroon ng iba-ibang klase mga churches noong panahon na yun. So, yan, lumabas ang iba-ibang klaseng nakikita natin ngayon, major denominations na nakita natin. So, eventually, 45,000 o 50,000, depende mo sa source. So, yan ang origin ng mga denominasyon. Hindi siya nagaling sa totoo. Dahil ang totoo, hindi na nawalain. Nanggaling sila sa iba. Nanggaling sila sa Roman Catholic Church. Dahil sa kailang pagnanasang baguhin at alisin yung mga pagkatama ng Roman Catholic Church. Pero hindi pumayag ng Roman Catholic. Definitely, hindi sila papayag. So sila nag-uwalis sa Roman Catholic Church at nagtatag ng kanyang mga churches. Yun ang origin ng denominations, mga kapatid. Hindi sila galing sa Diyos. Makikita natin sa ating pag-aaral, galing sila sa mga tao, hindi galing sa Diyos. So yun kasi kailang kaisipan para maintindihan natin ang kailang pinanggagalingan. Ito yung mga iba-ibang reformers. Ito yung lang ating Katoliko. Actually, majority sa mga yan ay mga pare. Gusto silang baguhin ng Roman Catholic Church. Kaya, nung umalis sila, sabi nila, the scriptures only. Ganyan. Grace only. Faith only. Ganyan. Kaya pag pinag-aralan natin yung mga Methodist, Lutheran, ganun na paniniwala nila. Kasi by faith alone. Ganyan. By the grace of God. Yun ang kailang paniniwala. Kaya hindi tayo nagtataka, magkakahawig sila sa kailang paniniwala. Dahil na kailang prinsipyo ng baguhin nila ang Roman Catholic Church. Ang babasihan lang natin ng Biblia, tama naman yun. Grace only, faith only. Yun ang mali. So, kaya na sa kailang paniniwala, kaisipan, ito po ang lahat ng mga yan, pinanggalingan nila. Kung ilalagay natin lahat, hindi magkakasya. 45 o 50,000 natin, pa natin lalagay. Pero ito pinakikita lang po natin ng kailang pinanggalingan. Ang pinakaunang mali, siyempre, ang Roman Catholic Church noong 606 AD. Si Pope Boniface III, sabi niya, I am the universal bishop. Yan ang pinanggalingan ng Roman Catholic Church. Tapos, 1529, sa Germany, si Martin Luther. Si Martin Luther ay pari. Pinanood kong pelikula niya. Yung tatay niya, sabi niya, huwag ka magpari. Hindi ka magaling, ganyan. Mag-abogado ka na lang. Ay, nagpari pa rin siya. Pero siya pumunta sa Rome, nakita niya yung iba-ibang abuses sa Roman Catholic Church, lalo na sa indulgence. So, gusto niyang baguhin. Hindi siya pinakinggan. So, eventually, nagkaroon ng Lutheran Church. Noong 1554 AD sa England, si Henry VIII. Si Henry VIII, ang kanyang asawa po ay si Catherine na taga-Spain. Hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki. So gusto siya magkaroon ng anak ng babae. Nagkaroon siya ng relasyon kay sa isang babae na pangalan ay Anne Boleyn. At gusto niya magkaroon ng divorce. At hindi pinayagan ng Roman Catholic Church. So eventually, lumabas yung Anglican Church. Noong 1536 sa Switzerland, si John Calvin, etc. Yan makikita natin. So makikita natin ito, hindi nanggaling sa Jerusalem, hindi tinatag ng Panginoon, kundi tinatag ng mga tao. So hindi sila galing sa kalooban ng Diyos, galing sila sa kalooban ng mga tao, yung makikita natin. Sa kanila ganito. Sa John chapter 15 verse 1 to verse 8, itong sabi ng Panginoon, ito kailang basihan kung bakit sinasabi nila sila'y na kay Kristo. Nasabi ng Panginoon, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ganyan. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Yun ang sikreto na. Pinuputo nila yung mga branch na nagbubunga para magbunga na marami. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ito ang dahilan, bakit personally, pinaniniwala ko ang mga apostles na kabilang sa 120, hindi sila bautismohan. Dahil nakasama nila yung Panginoon na tagapagligtas. Sabi niya, malilis na kayo kanya eh.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me you cannot do nothing. You can do nothing. If anyone does not abide in me, is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Pag pinasa natin yan, ang kinakausap ng Panginoon, kanya mga laga. Pero sabi ng mga denominations, yung bawat sanga ay mga denominasyon kanila. So, kay Kristo tayo lahat. Bawat tayo yung mga sanga kanila. Yung mga denominations, yung mga sanga. So, dahil kami nakakawit kay Kristo, maliligtas kami. Yun ang kailang basic na paniniwala o pinagsasaligan. Meron siya tinatawag na gospel doctrine distinction. Ako po bilang isang mararal, siyempre marami ng pagkakataon na nakipag-aral ako sa mga hindi Christian. Ang sabi na, doktrina lang yan, kanina. Siyempre, mabibigla ka. Doktrina lang yan, kanina. Hindi mahalaga yan. May mahalaga ka, hindi mahalaga yan. Kanina. So, sa kung pag-aaralan mo kailang paniniwala, may pagkakaiba sa kayo ng Ebanghelyo at yung doctrine. Sa Ebanghelyo, ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 na si Jesus ay namatay, ibig at apoy na maguli. Kailangan paniwalaan niya kanila. Pangalawa, salvation is by grace through faith. So, pananampalataya lang magliligtas sa atin, nagkakaroon tayo ng relationship sa Diyos bilang tagapagligtas. Kaya pala, marinig natin sila, ang mahalaga ay relasyon kanila sa Diyos. Pangatlo, naniniwala ka ang Diyos, ibinubo ng persona sa isang pagkakis. Tama naman yun. So, nire-reject nila yung mga churches na oneness, etc. Hindi kayo Kristiyano kanila. Yung doktrina sa kanila, yung iglesia. So, yung church na kung saan ka member of denomination, hindi mahalaga yun. Hindi magliligtas sa iyo kanila. O yung uri ng pagsamba na ginagawa natin, iba-iba yan, doktrina lang yan kanya, hindi mahalaga yan. So kahit iba-iba pa ito, pagsamba natin, maligtas pa rin tayo ngayon. Basta pinaniniwala natin ito. Di ba organization ng bawat denomination, hindi mahalaga yan, doktrina lang yan kanila. Yung gawain ng bawat denomination, hindi mahalaga yan, doktrina lang yan kanila. Tapos yung bautismus tubig, doktrina lang yan kanila, hindi nagliligtas. Yun ang kailang paniniwala. Generally, lahat ng denomination gano'n. Basta tayo ay nagkakaisa dito kanila, ligtas tayo kanila. Yung iba, doktrina lang yan kanila. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakaiba-iba, pero meron pa rin sila tayong isama sa isa't isa. Kung kayo po ay mag-research sa Angeles, sigurado meron kayong makikita ng Angeles Ministerial Association kanila. Yan ay binubuo ng mga pastor ng mga denominasyon. Hindi ako kabilang to. Dahil meron siya tinatawag na unity diversity. Yung diversity, yun lang ang doktrina niya. Yung unity, doon sa Ebanghelyo, kanila. Yun ang kailang kaisipan. Kaya, okay lang. Iba-iba lang tayo sa doktrina. Maliligtas pa rin tayo, basta doon tayo sa Ebanghelyo. So parang iba-iba nga namang patungo sa langit. Pupunta ka pa rin dahil naniniwala ka kanya sa Ebanghelyo na maglililigtas sa atin. So iba-ibang bakit doktrina lang yun kanila. Hindi magliligtas sa atin. Para magandang tignan. Pero katanungan, anong mali doon? Anong mali sa tinatawag natin denominationalism? Na may iba-ibang mga iglesia na sabi na kay Kristo Jesus. Anong mali doon? Yun ang ating gustong tignan. Number one, hindi sila iglesia tinatag ng Panginoon. Hindi siya natatag ng iba-ibang klaseng mga iglesia na may iba-ibang klaseng paniniwala. Isa lang ang tinatag niya. Basahin natin. Sa Matthew 16 verse 18, bagamat gasgas na po yan, and I also say to you that you are Peter,
And on this rock I will build my church. Singular yun eh. And the gates of Hades, o Hades, shall not prevail against it. Ang itinatag ng Panginoon, isa lang. Kaya kaya ng Church of Christ, isa lang tinatag niya eh. 31 years later, nagsamulat si Apostle Paul sa iglesia sa Ephesus, yun din ang sabi niya. There is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling. There is one body. Ano yun? So Ephesians 1 verse 22, and he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body. So one body, one church. So dito iba-ibang 50,000 na iba-ibang klaseng churches. Isa lang tinatag ng Panginoon. There's only one body. Yung sinasabi ng Panginoon, makikita natin. At ang Panginoon lamang may kapangyarihan magtatag ng iglesia. Hindi siya namang tao. Dito sila kung nasa Caesarea Philippi, kausap niya kanyang mga alagad, tinanong niya kanyang mga alagad. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Tignan niyo, salitang Son of Man, tao siya. Diba, kung ito Son of God, hindi siya Diyos, yun ang problema nila. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Yung sabi nito ni Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Yun ang sinasabi sa verse 18, "And on this rock," doon na nga nakasalig ng kanyang iglesia na siya ang anak ng Diyos na buhay kanya. By necessary interest, kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang kapangyarihan magtatag ng iglesia. Dahil may tatag ng iglesia, niligtas siya yung mga tao na doon. So paano magliligtas ang isang tao? So ibig sabihin ng church, lahat ng mga tinawag at niligtas sa pamamagitan ng iglesia. At ang anak ng Diyos lang may kapangyarihan gawa, no? Kaya namatay siya sa krus at bidilin niya ang iglesia. So siya lang may kapangyarihan magtatag ng iglesia. Yung mga tao, wala silang karapatan. Wala rin silang kapangyarihan. Paano sila magliligtas? Tao lang sila. Ang Panginoon lamang na tagapagligtas sapagkat siya na ng Diyos sa buhay, ang may kapangyarihan magtatag ng iglesia. At meron lamang isang pananampalataya. Isa lang ang dapat nating paniwalaan. Ay kung 50,000 na iba-ibang denominations, so meron tayong 50,000 faiths. Iba yung paniniwala nila eh. So, hindi pwede rin. Dito makikita natin sa Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang verse 6. Tingnan yung pagkakaisa. "I, therefore, the prisoner of the Lord," dahil sa kasalukuyan, nung sinusulat, pinapasok ko siya nakakulong, "beseech you to walk worthy of the calling with which we are called, with all lowliness and gentleness, or meekness and silence, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Ano yung pagkakaisa na yun? There's one body sa iglesia. There's one Spirit, just as you are called in one hope of your calling, in a hope of eternal life, one Lord, one faith. Kanya. Isa lang ang dapat natin paniwalaan. One baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sabi rin, isang pananampalataya. Ito po ay metonymy, ibig sabihin, yung dinalaman ng ating pinaniniwalaan. Ibig sabihin, isa lang ang ating pinaniniwalaan. Walang iba-ibang klaseng paniniwala, sinasabi ng Banal na Kasulatan. So Jude, verse 1, chapter 1, verse 3, "Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith." Hindi personal na pananampalataya, the faith, yung ating pinaniniwalaan, which was once for all delivered to the saints.
The faith, yan, isang pananampalataya lang. Hindi iba-ibang klaseng pananampalataya sinasabi nila. Makikita rin po natin, ang bautismo sa tubig ay mahalaga sa kaligtasan. Sabi nila, water baptism, hindi nagliligtas yan ngayon. Sila ay pare-pareho doon. Eh, nakikiyos sa isang Methodist, sa isang Baptist, Presbyterian, ganoon na paniniwala na bautismo sa tubig hindi magliligtas. Nakita pa ko ng isang salin na napakaganda. Yung po New American Standard Bible, updated version, 1995. 1 Peter chapter 3 verse 20, who once were disobedient, yun po yung mga sumayin sa panahon ni Noah, when the patience of God kept waiting in the days of Noah. In other words, nung ginagawa ni Noah yung ark, nangangaral si Noah, magsisi kayo, sabi ni Noah sa kanila. During the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. So siniligtas ng tubig, corresponding to that, sa naligtas sila ng tubig, baptism now saves you. Alam niyo, tayo po ay nakapag-aaral, ito po ay isang declarative sentence. Ito yung nagsasabi sa atin ng isang bagay. Ano yung sinasabi niya? Baptism now saves you. Ito yung water baptism, bakit? Tingnan niyo susunod na the removal of dirt from the flesh. Wala kilalang tao na naliligo, ginagamit niya alcohol, mga gasos nun. Tubig ang ginagamit natin. So hindi paglinis ng katawan, dumi ng katawan. Ano yun? But an appeal to God for a good conscience. To the resurrection of Jesus. Ito yung tayo po yung nagre-request sa Diyos na linisin ang ating budhi sa ating mga kasalanan. Kaya bautismo ay nagliligtas kanya. Nung kami, meron pa radio program, noon ang panahon, meron isang Baptist radio program bago sa amin. Siyempre, nakikinig kami. At sabi niya, ang bautismo din nagliligtas. Binasa namin yan. Ano ba sinasabi ng talatang ito? Ang bautismo ay nagliligtas o hindi? Hindi niya masagot. Bakit? May mali siya eh. Ang bautismo ay nagliligtas. Kaya yung klase ng bautismo? Bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating Panginoon. O sa autoridad ng ating Panginoon. Nagliligtas sa atin. Dahil sa paraan na yun, nililinis ng dugo ng Panginoon ang ating kasalanan. So tayo nagkakaroon ng malis na buti sa harapan ng Diyos. Ang Ebanghelyo, ang aral ng Ebanghelyo. So there is no gospel doctrine distinction. Naka-ano lang nila, imagination nila yun. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, hanggang 17, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit nga naman sa mahiya? For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek or the Gentiles. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So, ano magliligtas? Ang Ebanghelyo. Paano naligtas yung mga taga-Roma? So, Romans 6 verse 17, But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart. Ano? Yung Ebanghelyo. Anong tawag sa Ebanghelyo? That form of doctrine which you were delivered. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. So makikita na yung Ebanghelyo, yung doktrina yun. Yan ang doktrina ni Kristo. Ang Ebanghelyo at ang doktrina ni Kristo, yung Ebanghelyo kanya. Wala silang pagkakaiba. Yung gospel doctrine, inibenta lang nila yun. Sa Biblia, ang doktrina ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, siya ang doktrina kanya. Wala silang pagkakaiba. Yung pagkatawag lang. Pagkaiba, pero para lang sila. Yung form of doctrine na nagligtas sa iyo, yung Ebanghelyo. Dahil wala na ibang kapangyarihan na kaligtasan ng Diyos, kundi ang Ebanghelyo. Eh, ano pag ginagawa sa Ebanghelyo? Ito itinuturo. Ang doktrina, ibig sabihin, katuruan. So, ang Ebanghelyo, doktrina.
Kanina sa sinasabi nila, para bagay hindi nagtuturo. Power of God to salvation. Naligtas pa sila, nang sila sumunod. Doon sa uri ng aral na yan, naligtas sila. So the gospel is the doctrine. The doctrine is the gospel. Walang pagkakaiba sa Biblia kung yan ang pinag-uusapan. Wala nang ibang ebanghelyo, wala nang ibang aral. No other gospel, no other doctrine. Tingnan po natin sa 2 John 9, tsaka sa Galatians 1:6 to verse 8. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you to the grace of Christ, to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Wala lang ibang ebanghelyo, di ba? Tingnan din natin ang doktrina. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Akala ba natin ang doctrine hindi mahalaga? Pero hindi mo mahalaga. Kung hindi ka nananatili sa aral ni Kristo, hindi ka, wala ang Diyos sa'yo. So, mahalaga ang doktrina, di ba? If anyone comes to you and does not bring this doctrine, anong pagkakaiba sa sinasabi ni Pablo? Kung may mga sa ibang-ibanghelyo na niya. Anong pagkakaiba ito sa does not bring this doctrine? Di pareho lang. Do not receive him into your house. Ganun din sinasabi ito. Let him be accursed. For he who greets him shares in his evil deeds. So, makikita natin yung doktrina, yung ebanghelyo, ang ebanghelyo yung doktrina. No other gospel, no other doctrine. At doon sa 2 John 9, mahalaga yung doktrina. Kung totoong doktrina, kung doktrina ng Kristo. Dahil kung hindi, wala ka rin kaligtasan. Tingnan niyo si Pablo na sinulat mo sa Timothy. Ito po, hindi naging ko, Timothy yan ang labas. Meditate on these things. Give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Take it to yourself, yung sarili mo kanya, and to the doctrine. Mag-ingat ka sa aral ng kanya. So sasabihin natin, mahalaga yung doktrina. Bakit mag-iingat ka pa? Continue then, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So, mahalaga ang doktrina. Dapat tamang doktrina ang tinuturo ng isang mangaral at tamang doktrina ang tatanggapin at paniniwalaan yung nakikinig. Otherwise, parang hindi maliligtas. Kung nagtuturo ang isang mangaral ng maling doktrina, hindi siya maliligtas. At yung nakikinig doon sa maling doktrina, hindi rin silang maliligtas. So, sinasabi itong doktrina mahalaga. Kung hindi natin matetesting ang aral ng sino man kung tama o mali, makikita natin sa banal na sulatan. Alam niyo, isang kapatid na pangalan si Jim Potterwood. Unfortunately, later on, umalis niya sa tatlo, binata pa ako, tinanong ko siya paano ka ako lalabanan may maling aral? Ang daming niyang gawin, may memorize mo ba lahat yan? Asya, hindi mo kailangan memorize lahat yan. Ganyan. Pag-aralan mo lang Biblia mo. Andiyan lahat ang sagot. Tama naman siya. Makikita at makikita mo isang aral mali sa pamagitan na banal sulatan. Sabi yan, hindi mahalaga ang doktrina. Ang sabi ng Biblia, mahalaga ang doktrina. Ang denominationalism is divisive. Nagdudutan ng divisyon, iba-iba nga. Sabi nila, nagkakaisa sila, hindi totoo yun. May nakita kong dalawang inaaralan ko doon sa Tarlac. Nag-uusap sila Iba yung pinag-uusapan nila. Isa Methodist, isa Baptist. Hindi sila pareho. Kaya denominationalism, nagdududa ang pagkakabahagi. At ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi ang salitang denominate ay may kaugnay sa pangalan. Sabi, now I plead with you, brethren. Ang salitang plead, hindi lang siya nakikiusap siyang mabuti kanya. By the name of our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng otoridad ng ating Panginoon, that you all speak the same thing. Mahal lang tayo sa bagay.
that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ano ibig sabihin nun? Kung isang ating pinaniniwalaan, dapat isa rin ang ating pagkaunawa. At isa rin ang ating aplikasyon sa ating pinaniniwalaan. For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, there are contentions among you. O meron siyang division. Now I say this, that each of you says, I am of Paul. So may pangalan, I am of Apollos, I am of Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So hindi may kaugnay sa pangalan. Okay, so kung may mga pangalan, hindi pwede yun, sabi niya. Hindi pabahan ng ating Panginoon. So sa ganitong paraan ng pagkakaroon ng mga iba-ibang klaseng iglesia na iba-ibang paniniwala ay divisyon. At ito'y kasalanan sa harapan ng Panginoon. Nanalangin niya ang Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa ang mga naniniwala sa Kanya. Ito po yung nagpipiano. Ano po? Ang pagsamba sa denominasyon ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verse 9, and in vain, kung walang kabuluhan, they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ito yung paggamit ng instrument ng music sa pagsamba. Ito yung utos sa mga tao. Lahat ng mga denomination gumagamit siya ng panagto sa pagsamba. At iba klase maling paraan ng pagsamba. Ito yung utos siya ng tao. So, kung ganyan, kayo ang pagsamba, itatagapin ng Diyos. Gano'n naman sila katapat sa ginagawa yan. Mahalaga sincerity, siyempre. Pero sincerity alone, hindi obra yun. Dapat ikay sincere sa tamang paniniwala. So, gumagamit ka ng pagsamba na ito'y galing sa kausan ng mga tao, abay, di tatanggapin ng Diyos. So, denominational worship is vain, walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ano po mali sa denominationalism? There is no salvation denominations. Kaya naman sila katapan. Kung minsan, nag-iisip tayo, mga kapatid, makikita mo yung kayo katapatan sa ginagawa nila. Tayo, ilang oras lang ang pagsama natin. Sila kalahating araw, may iba, isang buong araw, magsasamba sila. Bilang pa silang prayer warriors, buong gabi, sila yung nananalangin. Kaya ba natin gawin yun? Kaya ginagawa nila yun. Hindi natin pwede sabihin na nagkukumpare lang sila. Pero unfortunately, wala silang kaligtasan. Yun ang problema doon. Despite the verse 30, so yung context po nito, sabi ng mga alagad niya, hindi pa alam kahit sila dahil sa tinabi mo. Sabi ng Panginoon, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has planted will be uprooted. Ano ang bagay na walang kaugnayan, aking kumakanya? Walang kalagayon, sabi ng Panginoon. Let them alone. They are blind leaders of the blind. Minsan, pag tinuruan mo yung mga tao ito, ayaw lang maniwala, huwag ka magtaka, dahil siya libulan. Hindi na nakikita kung ano yung totoo. Eh, yung mga naniniwala sa bulag, hindi bulag din. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Siyempre. Kaya kung kayo may driver na bulag, mamamatay ka. Aksidente kayo, bulag eh. Hindi alam kung saan pupunta. So, walang kaligtasan yung mga taga-denomination. So, Ephesians 5 verse 23, ang ililigtas lang ng Panginoon ay kanyang iglesia. Doon lang siya namatay. For the husband is the head, is head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Sinasabi is the Savior of the body. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. At ang iglesia binubuo ng mga lahat ng naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people,
and the Lord added to the church daily those who are being saved. Wala sa iglesia, ligtas. O by necessary inference, kung wala sa iglesia ng Panginoon, hindi ka ligtas. Hindi ka niligtas ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So walang kaligtasan sa mga tinatawag nating denominasyon. Ang pundasyon ng mga denominasyon, hindi si Kristo. Kaya sabihin pa yun sila na kay Kristo, ang katotohanan, wala sila kay Kristo. So 1 Corinthians chapter 3 verse 9 and verse 11, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. So siya unang naaral sa Corinto, and another builds on it. Ang sumunod sa siya, Apollos, but let each one take heed how he builds on it. Kanya. Bakit? For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So magiging ko parang ng tapay ko kanya dahil isa lang ang pundasyon nun. Yan ang ating Panginoon. Okay? So ano ang pundasyon ng mga denominasyon? Itong mga taong ito. Hindi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung wala itong mga taong ito, wala akong lalabas kahit isang denominasyon. Itong nandun isa siya, Martin Luther yan. Kung wala si Martin Luther, wala Lutheran Church. Siya ang nagtatag nun eh. At lahat ng iba-ibang klaseng denomination, tinatag ng mga tao, hindi tinatag ng ating Panginoon. Sila'y nakasalalay sa kaisipan at paniniwala ng mga tao. Si John Calvin, ang pinaniniwalaan ng mga Baptist o Presbyterian, hindi ang ating Panginoon. So, kailang saligan ay hindi ang Panginoon, kundi ang mga tao. So, balik tayo dun sa kailang pinaniniwalaan. Sabi na, Scripture only. Hindi na ito yun. Yung mga Anglican, meron siya tinatang Anglican prayer book. Yun yung listahan din ng mga panalangin lamang, kundi yung pinaniniwalaan nila. Yung mga Presbyterian, pati mga Baptist, sila'y naniniwala sa Philadelphia Confession of Faith. Yung mga Katoliko, meron silang katekismo. Yung mga Methodist, meron silang the Book of Discipline. At si Lutheran, meron silang katekism na niya. So, hindi lang Biblia pinaniniwalaan nila. Meron silang ibang alam na pinaniniwalaan. So, yung Scripture only, hindi totoo yun. Meron silang ibang Biblia plus kanila. Kung minsan, mas mahalaga pa nga yung ilang aklat kaysa sa Biblia. Pagka nagkakaiba yung dalawa, sinusunod nila yung ilang aklat. Hindi ang Biblia. So, hindi totoo yung sinasabi lang, naniniwala lang sila sa banal na kasulatan. Meron silang dinagdagin. Meron silang ibang authority aside from the Bible. Ito yung mga aklat na sila mismong gumawa. At yun na kailang patayan, na kailang paniniwala. Tingnan niyo ito. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes. Sino yun? Ito ba yung denominasyon o mga tao? Dito, tumandag lang tayo. Ganyan. Sabi rito, if anyone, denominasyon o tao? Tao yun. If anyone does not abide in me, he is cast out. Tao yun. As a branch and is withered. So sa verse 8, sinong sinasabi ng Panginoon na nakakapit sa Kanya? Ang Kanyang mga lahat. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So will be my disciples. So pinag-uusapan yan, yung mga branch ay denominasyon. Ang pinag-uusapan yan, each branch is a disciple. Dahil nakakabit sa ating Panginoon. Hindi denominasyon na sinasabi nila. At makikita rin po natin na iglesia ay napakahalaga. The church is important. Ang church hindi 50, yung mga tao na niligtas sa Ebanghelyo. Ito'y bahagi na walang
plano ng Diyos. Paano hindi maging mahalaga? Sabi rito sa Ephesians 3:10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. In other words, yung mga spiritual na mga rulers, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Ano bang isang ginawa ng Panginoon? Di ba tinatag niya yung iglesia niya? So ito yung ayon sa malagang plano ng Diyos. Parang hindi mahalaga. Tulad siya sinasabi nila. So sila na makita natin, sino namatay para sa iglesia? Mga kapatid, bakit ka mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Mabili kang magpakamatay para sa isang bagay na mahalaga. Di ba, kung isang sundalo, nagkikipagbaral lang ka para ma-protection ng bayan, wala kayo. O pinasok ang bahay mo ng isang masamang tao at nakipaglaban kayo namatay, mahalaga yun. Pinoproteksyon mo ang pamilya mo. Pero mamamatay ka para sa hindi mahalagang bagay, yun ay tao wala sa normal na kaisipan. Dito po sa Acts chapter 20 verse 28, therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Bakit pa kailangan mo tayo Panginoon para sa isang bagay na hindi mahalaga? By the way, ito pong salin na ito, hindi ginagamit ng iba. Bakit? To shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Ang tanong, yung bang Ama o ating Panginoon? Ang ating Panginoon, so ang Panginoon ay Diyos, di ba? So yung church ay mahalaga, mga kapatid. Para ito makita natin, itong ililigtas ng Panginoon. So, mahalaga. Ngunit lang po na binasa natin kanina, for the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Sa Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church, which is the beginning, the firstborn from the dead, and in all things He may have the preeminence. So, di mahalaga ang iglesia. Ito ang ililigtas ng Panginoon. So, bilang konklusyon, mga kapatid, itong pinakahintay natin, number one, pinlano po ng Diyos mula sa walang hanggan na ililigtas niya ang mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. At itong mga niligtas ay dinadagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Yan ang plano ng Diyos. Isa iglesia ng Diyos. Iglesia itinatag ng ating Panginoon. At ililigtas lang ng Panginoon kanyang iglesia sa kanyang pangalang pagdating. So kung tayo po ay gusto maligtas, anong kailangan natin hanapin? Hanapin natin iglesia ng Panginoon. Hindi denominasyon. Ito mga denominasyon na ito ay tinatag sa pamamagitan ng kalooban ng mga tao, hindi siya kalooban ng Diyos. At sa mga kapatid, hindi sila kinikilala ng Diyos. Ito isang masakit na kahinatnan itong mga tao. Ito, nakakawa sila. Sila ay, sabi ko nga, yung ginagawa nila, ayon sa kanilang paniniwala, kung minsan, di mo natin nagagawa. Hindi natin kaya gawin kung sakali mo pinag-utos ng Diyos. At tayo madalangin sa buong gabi, hindi natin nagagawa yun. Pero sila ginagawa nila yun. Pero bakit sila maliligtas? Hindi sila kinikilala ng Diyos. Hindi sila kilala ng Diyos. Sa Matthew chapter 7, bumalik po tayo. Hindi sila kinikilala ng Diyos. Ito po sa verse 21 hanggang verse 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanilang langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking manna sa langit. Sa araw na yun, kanya. Sa araw na yun, may marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming mga pangyarihan? Ito yung mga tao naniniwala. Yun. Ano sabi ng Panginoon? At kung kayo ay pahayag mo sa kanila, hindi mo kayo kilala kailanman.
Kayo mga gumagawa ng kasamaan, hindi ko kayo kilala kayo. Sino kilala ng Panginoon? Ang kanyang mga tupag kilala ng Panginoon. Sa labas ng kanyang kawan, hindi niya kilala yun. At ang napakalungkot, walang kaligtasan sa mga denominasyon. Kung ituturo natin ito, magagaan sila sa atin. Bakit kayo maahagol ganyan? Meron naman tayong karapatan. Pagkat ang kahatulan ay base sa salita ng Diyos. Walang kaligtasan sa mga denominasyon. At yun ang malungkot ng katotohanan. Nasasapitin ng mga tao ito, ng mabubuting mga tao. Mga tapat na mga tao sa kanilang paniniwala, pero hindi sila maliligtas. Minsan, may kakatok sa'yo sa pintuan mo, magsaksi mo. Dami nila, mahatok sila. Pero hindi sila maliligtas. Di ba malapot yun? Ilagay natin sa ating kaisipan. Kailangan na silang tulungan. Kailangan nila maligtas. Napakahirap turuan ang mga taong nabulag na sa isang maling paniniwala. Pero ibig sabihin na hindi posibleng gawin yun. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito, mga kapatid. So sana ito ay meron tayo natutunan. Pwede lang natin i-share sa mga kaibigan natin, kakilala, kapamilya, nakaalog sa mga denominasyon. So maraming salamat mga kapatid sa inyong matyagang pakikinig.